mga Lods, for today's video, bibigyan ko po kayo ng mga senyales na nasa toxic relationship ka. At sisimulan na natin kagad dyan pagkatapos ng maiksing intro. Number one senyales nga po na nasa toxic relationship ka kapag hindi mo kayang sabihin sa kanya ang totoo. Sa madaling salita, Lods, natatakot ka sa jowa mo. Alam ko po na marami sa inyong merong ganitong relasyon na takot kayo sa jowa ninyo, parang hindi nyo jowa, parang nanay ninyo o tatay ninyo. So kung kayo po ay natatakot sabihin sa jowa ninyo yung totoong nangyari, or nagtatago ka ng lihim sa jowa mo, ibig sabihin po toxic ang relationship ninyo. Kasi nga, hindi ka komportable sa kanya at hindi jowa ang turing mo sa kanya. So malamang nasa relasyon ka na pakiramdam mo nakakulong ka. Ang jowa natin, Lods, dapat sila po yung unang nakakaalam ng problema natin. Hindi po yung natatakot tayong sabihin sa kanila yung problema natin. So kaya kapag meron ka pong jowang ganito ay nasa toxic relationship ka. At proceed na nga po tayo sa senyales number 2. Kalungkutan ang dulot sa'yo ng relasyon ninyo. Yung madalas kanyang pinapaiyak or sinasaktan. So dapat kung nasa relasyon po tayo, dapat masaya po tayo kasi nga in love tayo eh. Pero kung nasa relasyon ka po na ang dulot sa'yo kalungkutan, toxic po yan. So, bakit ka po mag-i-stay sa isang relasyon na hindi ka na masaya? At proceed na po tayo sa senyales number 3. Pag-control niya sa mga gusto mo sa buhay. So, marami po magkarelasyon na ganito na hindi po sinusuportahan yung kanilang partner. Instead, dinadown po nila, minamaliit po nila. Wala kang kayang gawin, na hindi mo kayang gawin yan. Dahil doon, nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Dahil nga yung partner mo, dinadown ka. So, imbis na supportahan ka, minamalit niya yung kakayahan mo. So, imbis na may gusto kang gawin, kunwari gusto mong mag-abroad, sasabihin niya sa'yo, hindi mo kaya yun. Bakit ka mag-abroad? Baka mapano ka lang doon. So, iiwanan mo ako, paano ako? So, dito ka na lang, hindi ka aalis, ako ang masusunod. So, kung ganito po yung karelasyon mo ngayon, toxic po yan. At punta na po tayo sa senyales number 4. Wala na kayong oras para sa isa't isa. So, kapag ka nasa relasyon ka na pakiramdam mo, wala na kayong oras sa isa't isa. Yung talagang parehas na kayong busy sa mga kanya-kanya yung buhay. So, minsan na lang kayo magkikita, once a month, o twice a month. And then kapag nakita kayo o magkasama kayo, parang pakiramdam mo bored ka. May mga gato po kasing relasyon na tumatagal lang dahil malayo sila sa isa't isa. O wala silang oras sa isa't isa. Pero sila pa rin. Toxic po yun. So, kaya bakit mo aksayin yung oras mo sa isang taong hindi ka na masaya? At saka wala namang oras para sa'yo. At proceed na nga po tayo sa senyales number 5. Madalas na away at bati. Tapos, nagsisorry pero hindi naman pinag-uusapan yung problema. So, hindi nyo po alam, Lods, bad impact po yan sa isang relasyon na kunwari, nag-away kayo ngayon. And then, after ilang araw o ilang oras, nag-sorry ka. Sorry lang. And then, okay na kayo. Nag-ano na ulit kayo, nag-jerjera na ulit kayo, di ba? Tapos yun, sweet na kayo ulit. And then, next week, nag-away na naman kayo. Isang sorry lang, okay na ulit. Hindi ka pinag-uusapan yung problema. Bakit ka ba nagalit? Anong nangyari? Anong problema? So, sorry lang kayo na sorry sa isa't isa. Or nag-sorry lang siya sa'yo. So, yung isa hindi na lang kikibo, and then mag-sorry na lang pagkatapos. Kapag po ganito po yung nangyayari sa relasyon ninyo, kapag nagtatagal niyo pong ginagawa yan, lumalalim o dumadami po yung problema ninyo dahil hindi niyo naman po napag-uusapan yung unang problema. So, bad impact po yan sa relasyon. So, akala ninyo okay na. Ang hindi niyo alam, naiipon lang po yun. So, kapag katagalan, sasabog lahat yon, lalabas lahat yon, isusumbat nyo lahat yun sa isa't isa, and then ang mangyayari po niyan, mauwi po kayo sa hiwalayan. So, kapag po ganyan ang partner mo sa'yo, nagsisorry, pero ayaw niyang pag-usapan ninyo ang problema, sa toxic relationship ka. At punta na nga po tayo sa senyales number 6. Pakiramdam mo malaya ka kapag hindi kayo magkasama. Sino sa inyo, Lods, yung may jowa, na kapag hindi mo kasama yung jowa mo, parang pakiramdam mo ang luwag ng paghinga mo, yung malaya ka. So, wala sa yung nakikialam, wala sa yung nagbubunganga, wala sa yung nagsasabi na kung anong dapat mong gawin. Yung talagang masaya ka kapag ka mag-isa ka lang, kapag kasama mo yung kaibigan mo. Tapos yung jowa mo, nag-shot sa'yo, tinatawagan ka, ini-ignore mo lang kasi masaya ka na hindi siya kausap. Or wala siya sa tabi. Punta na po tayo sa number 8. Yung pinipintasan yung pamilya o kaibigan mo. So, may mga gatong karelasyon na ultimo pamilya mo pinipintasan. Yung kapatid mo, ganyan. Yung nanay mo, ganyan. Yung kaibigan mo, ganyan, lahat na nakasama mo pinipintasan. Parang kontrabida siya sa buhay mo. Parang pakiramdam mo, ayaw niya nang may kasama kang iba or nakikipaghalubilo ka sa iba kahit na sa pamilya mo. Lahat na makasama mo may pintas sa kanya. Proceed na po tayo sa senyales number 8. Wala nang kilig yung pag-uusap ninyo. Hindi na kayo tumatawa na magkasabay. Ibig sabihin po, wala na po kayong bonding time. So masyado nang seryoso yung relasyon ninyo. Wala nang spark, wala nang kilig.
boring ka na, ganyan. Senyalis po ay ang wala na siyang respeto sa'yo. So, madalas kanyang ipahiya kapag kasama mo yung kaibigan mo or nasa labas ka ng bahay. So, marami pong ganitong klase ng babae na mahilig magpahiya ng kanilang jowa at hindi po maganda yon. So, maging katrabaho mo, sinashot niya, pinapagalitan niya, minumura niya, tapos tinatanong niya, sino ka ba? O, huwag ka mag-shot sa asawa ko, sa jowa ko, ganyan. So, pakiramdam mo, kontrabida siya sa buhay mo. May mga ganun na jowa siya lagi nasusunod. So, minsan kapag ayaw niya yung kausap mo, binablock pa niya. Magugulat ka na lang hindi mo na ma-search. Binalak niya na pala. So, may mga babae po talagang ganun na madalas magpahiya ng kanilang mga jowa. Ikaw palagi yung sinisisi sa kamalian or kasalanan niya. Ikaw lagi may kasalanan at siya lagi yung tama. At next senyales nga po ay ang wala na sa lugar ang pagsiselos niya. Walang tiwala sa'yo, laging naghihinala, lahat ng gagawin mo ay minomonitor niya. So, kapag ganito po yung jowa mo, napakasakit po niya sa ulo, nakaka-stress. So, kasi naman po ma-stress kayo, hiwalayin nyo na lul. Kasi para kang nakaalis sa liig niyan, para kang aso. So, wala ka nang ginawang tama, lahat na lang kailangan mo sa kanyang inkonsulta bago mo gawin. So, wala kang kalayaan. Kung maganda sa relasyon yun, lagi na lang kayo nag-aaway kahit wala namang kwenta. Ang last senyales nga po, ang pagbabanta na magpapamatay daw siya kapag iiwan mo siya. So, meron pong mga ganitong babae o lalaki na sinasabi po nila, sige, kapag iniwan mo, kapag naipaghiwalay ka, magpapakamatay ako. So, subukan mo. Magpapakamatay talaga ako. Kapag po ganito yung partner mo sa'yo, ibig sabihin po, maliwanag po na nasa toxic relationship ka. Kasi nga, parang kinokontrol niya na yung buhay mo. Nagiging sunod-sunuran ka na sa kanya, nagiging puppet ka niya. Pag nandito nga po kayo sa ganitong relasyon, Lods, so mas maganda na tapusin mo na yung relasyon nyo ngayon at hanapin mo talaga yung totoong taong talagang magpapasaya sa'yo. At hanggang dito na nga lang po tayo. Maraming salamat po sa pagbisita and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!